So karon naatay tagaan og igong pagtin-aw. Ngano man kay karon magud nga panahon isa sa karon magud nga bulan is ang pinaka-unang atake manggod nila is kining atong pag-ila sa Santo Papa mga sir mga man. So ang atong title Santo Papa versus Pastor Protestante or Fundamentalist. So asa man to mutuo, asa man ta preparable nga makaingon ta nga makadawat ta og mga kamatuuran nga gikan sa tuang Ginoong Jesucristo. Kay kun ato ang tan-awon kining duha ka tawag ini kaparte ang kining Santo Papa o kining mga pastor protestante puro man pud mga nag-claims. Ang Santo Papa nag-claim pod kita, di ba? Ang pagkamang protestante pod mga fundamentalist, they are claiming that they are the one nga gipadala sa Ginoong Jesucristo aron pagtudlo sa gitawag og maayong balita. So mo na hinungdan nga kinahanglan to tan-awon ug asa nagikan ug unsa magyud ang tawag anang kada bitaw nga pundasyon sa Kristohanong pagtuo mahitungod sa pagpangulo or mahitungod sa mga pangulo sa simbahan nga gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So mao na ang ato ang itakil karong buntaga mga sir o mga ma'am. Sir Jardy Tabasa, yes sir, maayong buntag. Sir Roderick Katahan, yes sir, maayong buntag nimo ug sa imong pamilya. Okay. So ato ang sugdan ang ato ang presentation mga sir. So unya ikuan lang ninyo mag-message lang mo, i-post lang ninyo mga message then unya after the presentation magbasa ta or kung naami mga questions pwede ninyong i-send diha sa atong comment section and at the same time kung gusto mong musulod sa program mag-comment lang mo nga sir musulod ko kay para makababa ko og tawag ining link para makasulod mo sa programa. Okay? Sige, proceed po tayo mga sir. Santo Papa versus Pastor Protestante or Fundamentalist. Saan po ba tayo maniniwala? Kasi, yun, sinabi ko po kanina, yung both sides, meron pong tinatawag na claim. Ang pagkakaiba lang po sa claim ng Simbahang Katolika, bakit po? Kasi ang Simbahang Katolika, makakapag-present po siya ng kanyang ebidensya. Maniwala man ang mga Protestante o sa hindi, ang Simbahang Katolika, meron siyang ebidensya. Itong mga Pastor Protestante, nakiklaim sila that they are sent by God to preach the gospel. Pero ang problema, wala po silang mailatag na ebidensya na may connection po sila doon sa mga apostol o sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayon, ang topic natin is isang office, kumbaga, the Santo Padre. Itong Holy Office or the Office of the Pope. Bakit po hindi po ko particular kay Pope Francis? Bakit po? Kasi isa lang po siya isa lang po siya sa mga Santo Papa na nangangasiwa sa Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana. Bakit po? Kasi ika-266 Pope na po siya ng Simbahang Katolika. So from the 1st century AD, from St. Peter until now, so ayun, hindi po naputol yung apostolic succession or yung succession ng kanyang opisina. Bakit po? Kasi hindi po sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, ano po yung basis po natin before po tayo magpapatuloy mga sir, mga ma'am? Ano po yung basis po natin sa paniniwala natin na meron talagang opisinang itinatag ang Panginoong Jesucristo concerning sa magiging leader or magiging pangulo sa simbahang sa iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Kristo na mismo ang nagsabi na hindi mabubuhay ang isang society or ang isang community kung walang mangangasiwa or mamumuno po nito. So kaya nga po, nang itatag po niya ang kanyang iglesia, klinaro po niya na itong iglesyang ito dapat may mamumuno. And alam po niya na hindi po siya sasama sa kanyang iglesia forever physically. Sasamahan po niya spiritually and sacramentally. Pero kung sasabihin po natin na talagang makita po siya at yun, mahawakan po siya at mapakinggan po siya na magtuturo po siya sa atin, ayun, hindi po siya sasama sa kanyang iglesia forever sa ganyang tinatawag na estado. So ang sinabi niya na I will be with you always till the end of time, yung spiritual guidance po niya sa kanyang iglesia, bakit po? Kasi siya po mismo ang nagbibigay buhay sa kanyang tinatawag na iglesia. Okay, nag-send og email akong anak. Actually, sir, wala po akong sir. Yan po, sir. Baka pwede po ninyong i-send ulit po yung email po ninyo, Sir Edwin. Para at least maibigay po namin yung infos.
Okay, so ngayon, sige po, proceed po tayo mga sir, mga ma'am. Okay, so ngayon, si Kristo nagtatagpo ng kanyang iglesia. Di ba? Gagamit din po yan ng ating mga kaibigang mga sulpot na thou art Peter and upon this rock I will build my church. And halos lahat ng mga defensor ng mga sulpot at tayo din po mga Katoliko, memorize po natin yan. Even nga sa Latin, alam natin yan Thou art, tuis Pietros, et superham Petram, edificabo ecclesia meam, et porte enferenon, prevalibunt adversus iam. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Nang sinabi ng Panginoon na, thou art Peter, that is a declaration and proclamation na itong kanyang iglesia, itatatagpo niya upon Peter, upon that rock. Itatatagpo niya ito. Bakit po? Kasi sa lahat ng tinatawag ng mga apostol, siya lang po, siya lang po yung siya lang po yung binigyan pinakauna na mas makakaintindi patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin yung St. Matthew chapter 16, verse 13 to 19, makikita po natin na si San Pedro po yung merong tamang sagot, ang pinakatamang sagot rather, sa panahon na yan. So kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, yung nalalaman mo, yung knowledge mo, yung karunungan mo, hindi tao yung nagbigay sa inyo yan. Kung hindi ang nagbigay sa inyo yan, ang amang nasa langit. Kaya nga sinasabihan ko ikaw. Ako'y nagsasabi sa iyo sa ibang mga version. So it is a formula of declaration that thou art Peter. Thou art Peter, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng Pedrong ito, or batong ito, itatatag ko ang aking iglesia. So ngayon, sabi niya, itatatag ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. So ibig sabihin, merong iisang tao na tinatawag na magre-represent sa buong iglesia in behalf of Christ. And syempre, yung iisang tao na yan, meron po siyang kahalili. Bakit? Kasi meron pong continuation po kasi yung salita ng Panginoon Sabi ng Panginoong Jesucristo, et porte enferenon prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. So sa magkatwid, itong iisang taong inappoint po ng ating Panginoong Jesucristo, dapat meron po siyang successor. Bakit? Kasi itong iglesyang ito, hindi po to hihinto sa panahon po ni San Pedro. Bakit? Kasi again, yung sinabi po niya, et porte enferenon prevalibunt adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. So ngayon, inappoint po niya San Pedro para mangasiwa. Then, binigyan po niya ng tinatawag na authority. Bakit po? Kasi pag mangangasiwa ka po, hindi po pwedeng wala ka pong otoridad. And rabbinically speaking, meron po kasing tinatawag na formula ang mga Hudyo pag hahawak ka ng responsibility or hahawak ka ng authority. Kung babasahin po natin yung Isaiah chapter 22 verse 22. Babasahin na lang po natin mga sir, ha? Okay, Sir Vince, good morning po. Okay, babasahin po natin. Isaiah Book of Prophet Isaiah chapter 22 verse 22. Babasahin po natin mga sir, ha, para hindi po tayo magkakamali sa ipe-present po natin dito sa program po natin. At syempre, after this program, meron po tayong matututunan at magagamit po natin sa pag-inform po natin sa mga kapatid at mga Katoliko para hindi po sila malinlang sa mga kaibigan po natin mga sulpot na gusto po na linlangin po yung mga inosenteng Katoliko. Okay, ito po. 22, sinabi rito, ibibigay ko sa kanya ang susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pintuan, walang makapagsasara nito. At kapag sinarhan niya, walang makapagbubukas nito. 23, palalakasin ko siya sa kanyang katungkulan na parang matibay na sabitan ng dingding. At magbibigay siya ng karangalan sa kanyang pamilya. Ang mga anak niya sa kanyang ang mga anak niya at ang mga kamag-anak niya ay aasa sa kanya. Siya ay parang sabitan ng sari-saring lalagyan na maliliit mula sa tasa hanggang sa mga sisidlan. So sa ibang version po dito, tatawagin po siyang ama sa buong sambahayan ni David. Yan.
o sa kanyang buong sambahayan. Okay, so yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. So ang tradisyon po nila, pag ang isang tao bibigyan ng susi, tatawagin po siyang ama. Eh bakit? Kasi meron po siyang authority to bind and to loose. Kung ano po yung ibabind po niya, ano po yung ilulus po niya, walang kahit na sinong counter action po nito. Siya lang po yung kasi meron po siyang authority to bind and to loose. So ano po yung mandate po niya is to preserve the teaching of God, the will of God, and implement the will of God para sa mga taong gusto pong maligtas. So ngayon, saan po ito nangyari? Eh bakit po? Kasi yung Old Testament isa lang po siyang isa po siyang anino isa lang po siyang shadow sa totoong mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan po natin mga sir, mga ma'am, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kay San Pedro, sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So hindi lang po sa bahay ni David. Kung hindi sabi ng Panginoong Jesucristo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. So ibig sabihin, kung doon, sa Isaiah chapter 22, verse 22, ang binigyan ng susi ay tatawagin siyang ama ng kanyang buong sambahayan, dito, tatawagin po siya ng ama sa buong sambahayan. At yung sambahayan na yan, 1 Timothy chapter 3, verse 15, yan po yung iglesia ng Panginoong Jesucristo, iglesia ng Diyos, na kay Kristo mismo, na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So itong Pedrong ito, meron po siyang authority to bind and to loose. Pero hindi po pwede yon na gagawin po niya yung authority na yan na taliwas po sa kanyang mandato. Siyempre, ang kanyang mandato, yung sinabi ng Panginoon, teach them to obey all that I have commanded you. So hindi po pwede na mag-create po siya o mag-i-invento po siya ng kanyang sariling turo. Para hindi po siya magiging kontra sa Panginoong Jesucristo. Dapat yung ituturo po niya yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwede na magtuturo po siya ng mga bagay kontra sa kalooban ng Panginoong Jesucristo at itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po. So ngayon, yung susi na yan at tinatawag po siyang ama dahil sa otoridad na yan, syempre, office po yan kumbaga. Mamamatay na lang po yung tinatawag na nangangasiwa, pero mananatili po yung opisina. For example, itong presidente po natin, di ba? Kung bababa na po yung presidente po natin after the election, meron naman pong hahalili. Bakit? Kasi established na po yung office ng dahil po sa Philippine Constitution. Same din po sa opisina ng San Pedro. Kahit mamatay na po, o mamatay po si San Pedro, hindi po mawawala yung opisinang yan. Nananatili po yan. Bakit po? Kasi ang nagtatagpo ng office na yan, hindi po si San Pedro kung hindi yung may-ari ng iglesyang kanyang inaaniban. Sino po yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, ang opisina na yan, ipinatagpo ng Kristo. So, divine office po yan. Hindi po yan human office. Kung hindi, divine office. Isa po yung mahalagang opisina sa iglesia itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, siya po yung magro-rule. Bakit po meron po siyang tinatawag na kapangyarihan na mag-rule? Bakit? Kasi meron po siyang mandate. Wala pong authority to rule kung wala po siyang tinatawag na mandate. And that mandate, nakahugot po yan doon sa St. Matthew chapter 28, verse 20. That teach them to obey all that I have commanded you. Yan po yung sinabi ng banal na kasulatan. So ngayon, ang Panginoong Jesucristo hindi po sinungaling. Hindi po sinungaling ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po yung katotohanan at the same time, wala pong kahit isang kasinungalingan na lumabas po sa kanyang bibig, according to St. Peter. So ang sinabi ng Panginoon na et forte inferi non prevalebant adversus iam, or even the gates of hell shall not prevail against it. Totoo po yun. Katotohanan yun. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na I will be with you always till the end of time, totoo yun. Katotohanan po yun.
Ang sino mang kokontra sa salita ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya sang-ayon sa pag-iisip at kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, kung magsasabi po tayo na ang Kristo ay sumama lang sa kanyang iglesia, 15th century, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century, sinungaling po yan. Hindi po yan galing sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, yun, sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi po niya sinabi na, ako'y sumasa inyo pag gugustuhin ko lang. Hindi. Sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi. Sa English, always. So, hindi po niya hahayaan ang kanyang iglesia na hindi po siya kasama. Yan. So, nang in-establish po ng Panginoon Jesucristo ang office na yan, sino po yung humalili? Bakit? Kasi, again sabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Sino po yung humalili? Siyempre, meron po tayong maipresent na kasaysayan. So from the 1st century AD, yung first 5 popes sa 1st century, Peter, Linus, Anacletus, Clemente, Evaristus. Ayan, yung place, P-L-A-C-E, place. Peter, Anacletus, Clemente, Peter, Linus, Anacletus, Clemente, and Evaristus. Yung first 5 sa 1st century. 2nd century, meron na naman pong another list of names na sumunod na nangasiwa sa opisina na yan. Before po kasi ang 5th to 6th century po kasi mga sir, ang tawag po sa opisina na yan ay tinatawag na Bishop of Rome. And even until now, ang tawag po dyan is Bishop of Rome. Ang tawag po dyan. And late na po kasi yung Santo Papa. And at the time po kasi for the first 300 years, mga sir, mga ma'am, for the first 300 years, meron pong meron pong 3 main patriarchates at the time. So, meron pong 3 main patriarchates, meron pong mga patriarchates of the East and patriarchate of the West. Itong sa East is dalawa po, itong Alexandria and Antioch. Yung mababasa po natin, 'di ba, yung lugar na yan, yung Antioch is ano po yan tinatawag na pinakaunang lugar na tinawag na Kristiyano. Mga sir, makinig po kayo mga sir kasi importante po ito. At ito po yung mga bagay na hindi po makokontra ng mga sulpot nating mga kaibigan. So kaya nga po ito po yung pine-present ko po dito sa program po natin. Okay, sige, proceed po tayo. So 3 patriarchate po yan. Patriarchate of Antioch, Alexandria, and Rome. Bakit po tinawag po yung patriarchate? From the word patria. From the word father. Kasi kanina pater po kasi. Patria from the word pater. Then pagkatapos father. Sino po yung saan po yung hinugot na salita na yan? Hinuhugot po yan doon sa origin na kung saan hinuhugot po yan kung sino po yung namuno at nangasiwa at nag-establish ng mga diocese na yan. So patriarchate from the Latin word pater means father. So meron silang kinikilalang leader na siyang responsableng nagtatag ng mga diocese na yan. Kasi yung patriarchate po kasi sa atin pong presenting panahon ngayon, it means diocese. So for the first 300 years, meron pong 3 main dioceses ang mga Kristiyano. Yan po yung hindi alam ng mga sulpot, mga sir. Okay. Ano yon? Alexandria, Antioch, and Rome. Sino po yung nagtatag sa Alexandria, Antioch, and Rome? Ang nagtatag po niyan, walang iba, si San Pedro. Ang physical talaga na si San Pedro yung nagtatag is itong Antioch and Rome. Itong Alexandria, ang nagtatag po nito, by the authority of Saint Peter, ang nagtatag po niyan si Saint Mark. Si San Marcos. Kaya nga, yun tinawag nila din po na patriarchate. Bakit po? Kasi ang authority ginamit ni Saint Mark is from the authority of Saint Peter. So, yan po. Yan po yung 3 main dioceses sa first 300 years, mga sir, mga ma'am. So, bakit? Kasi San Pedro from Jerusalem, syempre, after nag-launch ng persecution ang mga Hudyo, mga 35 AD, 2 years after namatay ang ating Panginoong Jesucristo.
So, yun, nag-launch ng persecution against sa mga Kristiyano. So, ayun, nagkawatak-watak po sila. Si San Pedro from Jerusalem pumunta ng Antioquia. From Antioch, so ayun, in-establish po niya yung diocese po doon. Then, pag alis po niya, yun, binigyan po niya ng order yung mga disipulo and kasaya na po dyan sa St. Paul to nurture that diocese. So, after St. Peter, humalili po dyan si Saint Evodius. Inappoint po yung St. Evodius. Then after St. Evodius, namatay St. Evodius, inappoint din po niya si St. Ignatius, Bishop of Antioch. Yan. After sa Antioch, pumunta po siya doon sa Asia Minor. Asia Minor to Corinto, Corinto to Rome. Itinatag po niya ang Diocese of Rome. Bumalik lang po siya sa Jerusalem noong nagpatawag po siya ng tinatawag na council presided by St. James noong 50 AD. And at that time, yan po yung pinaniniwalaan din po yung pagkamatay ng mahal na birhen. Mga around the 50 AD. Yan po yung Council of Jerusalem. Yon. So, after on that, mga 2 years after, ayun, bumalik po siya doon sa Roma at yun, ipinagpatuloy po niya yung mission po niya. Bakit po kasi, kung makikipag-away po kasi tayo, or kahit na sila po noon, kung makikipag-away ng isang malaking dragon, or isang ahas, or malaking ahas, dapat uunahin po nila yung ulo. And at that time, yung Roman Empire, tinawag po yan ang Rome mismo, yung bansang Roma, tinawag po yan ni Saint John the Evangelist na Babylonia. So kaya nga po, siya po yung ulo kasi yung ibang mga bansa po kasi sa paligid po, ibang mga bansa po kasi sa paligid, yan po yung mga gaway po niya, mga galamay po niya. At ang ulo po niya is ito yung tinatawag o center of civilization. Ito po yung tinatawag na Rome. Itong Roma. So ngayon, siyempre, ang pangulo ng mga apostol, dapat kung makikipag-away ng Diablo, titirahin po niya doon sa ulo. So kaya siya po mismo ang pumunta doon sa ulo. So doon na-establish yung tinatawag na the Bishopric of Rome. Bakit mo kasi si St. Peter po mismo ang nagtatag ng Diocese of Rome. So from that time, kung merong humalili doon sa Diocese of Antioch, meron din pong humalili doon sa Diocese of Rome. So yung pong sinabi ko po kanina, meron pong pinakaunang 5. Sa 1st century, Peter Anacletus Clemente, Peter Lainus Anacletus Clemente, and Evaristus. Yan po yung first 5. Bakit? Kasi at that time, persecuted po sila So yung pagpili po nila is talagang nagtatago-tago po sa doon sa mga katakomba. Then pagkatapos, after namatay ni St. Peter, kakala ni Emperor Nero, sabi niya, patay na yung leader ng mga Kristiyano. So ibig sabihin, mawawala na ito. Madidissolve na itong mga Kristiyano. Bakit? Kasi patay na yung leader Pero ayun, namatay na lang si Nero, meron na namang humalili sa opisina ni San Pedro. Yan. So from St. Peter, yung office na yan na itinatag ni Kristo, buhay pa yan until now. At yan po yung office na pinangangasiwaan ngayon ng Santo Papa po natin. Kaya nga po, ang isa sa mga titles ng Santo Papa, ang pinakauna is Bishop of Rome. Obispo ng Roma. Bakit? Kasi again, si San Pedro po yung nagtatag ng Diocese of Rome. Then ano pa yung mga titles po niya? The Vicarius Christi or the Vicar of Jesus Christ. The successor of the Prince of the Apostles. Sino po ba yung Prince of the Apostles? Yung po sinabi ko po kanina yung patriarchate from the Latin word pater. That means, that refers to Saint Peter. So pag sinasabi po ng Santo Papa, meron po siyang title na successor of the Prince of the Apostles. Si San Pedro po yun. Supreme Pontiff of the Universal Church. Bakit? Kasi meron po siyang primacy. Sa lahat ng tinatawag ng mga apostol po noon, yun, naghihintay po sila pag magbibigay, pag mayroong mga problema, maghihintay po sila sa desisyon na ibinibigay ng pinakataas na ulo na tinatawag po ng Supreme Pontiff of the Catholic Church or the Universal Church. Then, the Patriarch of the West. Bakit? Kasi, pag sinasabi po, first 300 years po kasi,
Yung sinabi ko po kanina, meron pong patriarchy din po ang East. Yan po yung Alexandria and Antioch. Meron din po silang mga patriarchs po dyan. Sa West, ang whole West is yung Rome. So ang Santo Papa, na successor ni St. Peter, the Prince of the Apostles, tinatawag po siyang the Patriarch of the West. Yan. So yan po mga sir ha. So, ibig sabihin from the 1st century AD, yung opisina ng Santo Papa, before pa pinangalan po siyang Holy Office or the Office of the Pope or the Papacy, before po siya pinangalanan, ang pinaka-known na name po niya, or title po niya was Bishop of Rome. Obispo ng Roma. Yan. From that time, the 1st century AD, until now, existido po yung opisina na yan. Ibig sabihin, tama at totoo, katotohanan yung sinabi ng Panginoon, I will be with you always till the end of time. Bakit? Kasi until now, buhay pa rin po yung office na siya mismo, yung nagtatag ng opisinang yan or yung function na yan. Ngayon, itong mga pastoy, protestante at mga fundamentalist, saan po sila magko-connect? Saan po sila tinatawag na saan po sila kakapit para sasabihin meron silang koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo? Wala. Saan po sila kakapit? Sa libro. Dito po sila kakapit. Ang problema, itong librong ito, meron po siyang tinatawag na teacher. Hindi po mag-i-exist ang librong ito kung wala po yung teacher. Mas nauna po kasi yung teacher kaysa sa libro. So ngayon, kakapit po sila sa libro, pagkatapos hindi naman po sila naniniwala sa teacher, ang mangyayari, ayon, sulpot ang labas. Sulpot po yung labas. Ngayon, para makontra lang po nila yung yung opisina ng Santo Papa, sasabihin na, paano naman magiging Santo Papa si San Pedro na hindi naman po nakapunta San Pedro sa Roma? Yan po yung mga statement ng mga protestanteng bangag. Kasi meron po mga great scholars ng mga protestante na sumasang-ayon po sila na San Pedro nakarating po doon sa Roma. At doon po siya namatay. Ang history po mismo nagsasabi na doon po siya minartir. And mismo yung libingan na San Pedro. Kasi noon po kasi pag maglilibing po sila, meron po silang, tradisyon na po yan meron po silang pangalan na ilalagay. Kahit wala pa pong DNA po noon, pero nang dahil sa pangalan na yun, at syempre yung mga emblem, tinitingnan po yan sinusuri po yan ng mga archaeologist. Yung emblem, yung bato, itong batong ito, kailan po ba ito? Ngayon ba itong year na ito or mas sa 1st century pa? Yung mga non-Protestant, sinasabi nila, talagang totoo yan. Yan yung libingan ni San Pedro. So yung mga butong nakita sa ilalim mismo ng tinatawag na Basilica of Rome, buto talaga yun ni San Pedro, even ang mga great Protestants. Naniniwala na dyan inilibing si San Pedro. So ngayon, sino paniniwalaan ko? O kayo? Ito mga nagsusulputan na pagkatapos walang ebidensyang mailatag sa pag-claim po nila na sila po may connection kay Kristo? O itong kasaysayan at itong mga ebidensya nagsasabi na si San Pedro talaga nakapunta doon sa Roma? Number two, sabi nila, si Pedro daw po ay meron pong asawa. Ang Santo Papa natin, wala po siyang asawa. So hindi po pwede magiging Santo Papa si San Pedro. Kung nangyari po pa yan ngayon, eto lang, hindi po siya pwede magiging Santo Papa kung ngayon yan nangyari. Pero yung disiplina na hindi pag-aasawa po ng mga pari, it was only fully implemented sa 600 AD. Hindi ko nagkakamali. 600 in between sa 500 to 700 AD. Para meron po tayo in between sa 500 to 700 AD. Diyan po yung in-implement yan. Bakit po? Kasi noon po kasi for the first 500 years ng buhay ng mga Kristiyano, optional po yung hindi pag-aasawa Optional po yan Optional. Hindi po tinatawag na hindi po talagang obligado. Optional po yan. Bakit po? Kasi ang pagpili po kasi kay San Pedro, nang ipinili po sa San Pedro, meron po siyang asawa dati. Meron na po siyang asawa. Hindi po pinili po siya at dyan pa siya nag-asawa. Hindi. Meron na po siyang asawa dati. And pinaniniwala na siya po biyodo.
sa panahon po na tinawag po siya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, kung mabasa po natin, the only records na mabasa po natin sa banal na kasulatan, meron po siyang biyanan. Bakit po? Kasi kahit patay na yung asawa mo, hindi po yun, hindi po yun magiging basihan na hindi mo nabiyanan yung ina ng asawa mong namatay. So mananatili po yan na biyanan po niya yun. Kasi again pinaniniwalaan na si San Pedro ay isa pong tinatawag na biyudo sa panahon po na tinawag po siya ng ating Panginoong Jesucristo. And at the time, yung disiplina ng hindi pag-aasawa ng mga pari, again hindi pa po fully implemented. Di ba? Tingnan niyo yung Eastern churches, yung mga pari po nila, meron po mga asawa, except kung gusto po nilang magiging patriarch o sa atin ngayon, magiging obispo, bawal po ang mag-asawa. Yan po yung discipline po nila. Sa Western patriarchate, yung sa Roma, talagang hindi lang po sa gustong mag-obispo, kung hindi sa gustong magpari. Ano po yung basis po nila ng simbahang Katolika sa disiplinang yan? Yung basis po nila, yung sinabi ng Panginoon. St. Matthew chapter 19, verse 12, na may iba't ibang mga dahilan kung bakit hindi makapag-aasawa ang isang tao. Isa po dyan yung sinabi ng Panginoon, hindi siya makapag-aasawa dahil sa kaharian ng Panginoong Diyos. At sabi ng Panginoon, ang sinumang gustong sumunod nito, pasundin nyo. Yan po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, optional. Kaya nga po, ang magiging pari, siya po yung magpili kasi bukasyon po yan Calling po yan Kung magiging pari po siya, talagang meron po siyang desisyon na hindi po siya mag-aasawa. Hindi po dahil sa batas na yun, kung hindi, desisyon po niya na hindi po siya mag-aasawa. Yan po mga sir. Mamaya po, Sarah, magbabasa po ako mamaya. Comment lang po kayo. So, hindi po siya mag-aasawa. So, it was only fully implemented mga around 5 to 700 AD. Pero before on that, is yun, optional. At hindi rin po bawal kung hindi ka mag-aasawa. Bakit po? Kasi St. Paul, wala din po yung asawa Si St. John the Evangelist, wala din po yung asawa. Si Saint, marami pang mga apostol na walang mga asawa. At even Saint Thomas na the Doubter, pinaniniwalaan na wala po siyang asawa. Isa lang po yung sinabi na banal na kasulatan na mayroong biyanan na si San Pedro. The rest of that, wala na pong detalye ang banal na kasulatan. Ang tradisyon na po yung nagsasabi na itong mga taong ito walang asawa, maliban kay San Pedro. Yon. So ngayon, kawalan po ba ito? Dahil merong asawa si San Pedro, kawalan po ba ito? Na hindi na po siya pwede maging Santo Papa? Hindi po din pwede i-question ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi ang may-ari na mismo ang nagturo o nag-appoint sa kanya na magiging leader ng kanyang iglesyang itinatag. So, hindi po subject sa rules ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi siya po yung may-ari Kung ano po yung gustong gawin po niya sa kanyang iglesia, wala po tayong magagawa kasi siya po yung may-ari. So, ang may-ari na mismo ang nagsabi na, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. So, yung rules or disiplina, hindi po subject ang will ng ating Panginoong Diyos po dyan, ang ating Panginoong Jesucristo. So, si San Pedro, in-appoint po niya, hindi po dahil merong asawa, kung in-appoint po niya dahil sa pananampalataya. And at the same time, binigyan po niya ng authority yun. Whatsoever shall bind or shall be bound in heaven. Then pagkatapos, yung authority na yan, yun yung ginamit ni San Pedro at yung mga successor po niya na yun po yung tinatawag na magiging basihan to implement fully the discipline of celibacy. Yan po mga sir. Lastly, last point po natin, mga sir, mga ma'am. Lastly, so sabi nila, hindi daw po Santo Papa sa San Pedro. Bakit? Kasi hindi daw po nagpapatawag sa San Pedro na Santo Papa. Sinabi ko na po kanina, yung title or yung term, yung title na Santo Papa, late na po yan na ginamit sa Bishop of Rome. Kasi yung word po kasi na Papa, 500 years pababa, ginagamit po yan even sa mga ordinaryong mga pari. Papa or Father, ginagamit na po nila yan. So ngayon, para ma-distinguish yung office,
para ma-distinguish yung tinatawag na office. So ginamit po yan yung term na yan solely ng Santo Papa pagdating po ng 5th to 7th century. Kasi sa panahon na yan yan na po yung paglago ng paglago masyado ng simbahang Katolika eh. Kasi after po yan yung pag-conquer po ng tinatawag na mga barbarian sa Roman Empire. So diyan po lumalago masyado ang simbahang Katolika. So again, kung hindi kayo naniniwala sa Santo Papa, di paniwalaan ninyo na merong Bishop of Rome. Eh ang question po diyan, yung Bishop of Rome, meron ba kayong koneksyon? So itong mga Protestante, wala itong koneksyon sa Panginoong Jesucristo. Putol po yung connection po nila doon kay Martin Luther. After Martin Luther, wala na. Or before Martin Luther, wala na. Di ba? Kung titignan po natin yung validity of connections. Pero kung i-strictuhin po yun, talagang wala po. Yung mga founders po nila, putol talaga. After sa mga founders po nila or before sa mga founders po nila, wala na po silang connection. Pero ipahintulot na lang po natin na meron silang connection kay Luther. Okay po yun. Pero before Luther, wala pa. So, itong mga pastor Protestante fundamentalist, walang connection sa ating Panginoong Jesucristo, nakikipagkumpetensya sa ating Panginoong Jesucristo, nagtuturo ng mga bagay taliwas sa ating na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. At syempre, ang ginagawa po nila, pinagpeperahan po nila yung mga inosenteng Katoliko para maging gatasan po nila. Yan po mga sir. So kaya nga po, wag po tayong magpalin lang mga sir, mga ma'am. Sa ato pa, bisan pag membro ka sa ilang simbahan, dili gyapon ka kasigurado nga maluwas ka. Actually, yan po sinasabi ko po eh. Ang salvation po kasi choice po natin yan. Nilatag na po ni Kristo yung grasya. Binargay na po ng Panginoong Jesucristo yung grasya. Sa atin pa po ngayon, nandyan na po yung mga parang paninda, kumbaga. Nandyan na po, libre po yan, wala po yung tinatawag na bayan. Nandyan na po yung grasya. Choice po natin kung kukunin ba natin yan o hindi. Kung hindi natin kukunin, hindi po tayo maligtas kahit nasa loob po tayo ng kanyang iglesia. Pero kung nasa loob po tayo ng kanyang iglesia, kukunin natin yan at isa sa buhay po natin, yung grasya na yan, na ibinigay po sa atin sa pamamagitan po ng mga sakramento, ayun, maliligtas po tayo. So kaya nga po, tayo mga Katoliko, meron po tayong kasabihan, meron po tayong sinasabi na ay wala pang kasiguran. Bakit po? Kasi meron po tayong humility. Hindi po tayo hindi po tayo boastful kumbaga. Hindi po tayo nagyayabang na ligtas na ako. Sino may sabi? Ikaw? Yung pastor nyo? Hindi. Hindi po. Kaya tayo mga Katoliko, kahit nakatanggap po tayo ng grasya, dahil hindi po tayo worthy na yun, humarap po sa Panginoong Diyos. Sasabihin, talagang makasalanan po tayo. So kaya nga, yung perfection and sanctification, matatanggap po natin yun pag mamatay na po tayo. Bakit po? Kasi pag mamamatay na po tayo, wala na pong tsansa na makakagawa po tayo ng another sin. So, dyan na po hihinto yung sin. Pero after on that death, hindi ka na rin po makapagsisi sa sarili mo. Bakit? Kasi tapos na rin po yung time na dapat magsisi ka sa kasalanan mo. So, yan po. So, ngayon, kung namatay po tayo na meron po tayong grasya, natanggap po natin yung mga sakramento kasi yan po yung tubo ng kaligtasan po natin at haharap po tayo sa Panginoong Diyos. Yan po yung ipapakita po natin sa Kanya na meron po tayong grasya. Yung grasya na yan, yung kamatayan ng Kanyang anak. Yan lang po yung ways na maligtas po tayo. So, dapat tatanggap po tayo ng grasya na galing sa founder ng iglesyang ito. Ang problema, kung nasa iglesia ka na itinatag ni Manalo, anong grasya ibibigay ni Manalo sa iyo? Madidisgrasya talaga ka talaga. Kung nasa sektang itinatag ni Ellen G. White, anong grasyang matatanggap po natin from Ellen G. White? Wala Kabubuhan lang or kabuangan lang. Yan po mga sir.
Yan po yung ano natin eh. Yan po yung pananampalataya natin mga sir at saka mga ma'am eh. Yan po yung pananampalataya natin. At biblical po yan and traditional. Bakit po? Kasi yung pananampalataya natin, hindi po tayo kagaya ng mga sulpot na, ano ba ito? Hindi po tayo kagaya ng mga sulpot na Bible alone. Na yung Bible alone din, wala din po yan sa Biblia at pinaniniwalaan po nila. Yan po mga sir. Okay, sige, continue po natin. Kini nagpamatuod lamang nga mismo ang ilang relihiyon dili gyud makahatag og kasiguraduhan sa ilahang kaluwasan. Makapagbibigay po eh. Basta, ayong sabi ng Panginoong Jesucristo, Saint Matthew chapter 24 verse 13. Ito po, babasahin po natin mga sir, mga ma'am ha. Okay, Saint Matthew chapter 24 verse 13. Babasahin po natin. Ito po yung kasiguruhan po natin eh. Yon. 24:13. Ito po. Babasahin po natin mga sir, mga ma'am. Okay. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun. Yan po yung kasiguruhan po namin. Ano po ibig sabihin po nito? Ang mananatili hanggang sa katapusan ay maliligtas. Ibig sabihin, dapat i-preserve po natin yung grasya na natanggap po natin from the graces of Christ through the sacraments. Yan po yung ibig sabihin yan eh. So dapat yung grasya na po natin, dapat hindi po ito mawala. Dapat hindi po natin ito iwawaldas. Yan po yung kasiguruhan natin. Kung meron po tayong perseverance at mananatili po itong grasya na ito until sa katapusang sa last breath po natin, ayun, maliligtas po tayo. Bakit? Kasi yan po yung babaonin po natin sa Panginoong Diyos eh, na meron akong grasya, meron akong buhay. Hindi po ako patay sa mga mata po ninyo, Panginoon. Yan po mga sir.